Ito po mga kapatid ang ating maganda ito. Dahil talagang grabe yung binigay ng Diyos na mensahe po doon. At salamat din sa mga patutuon ng ating mga pastor. Iba talaga pag attend ng mga gawain, malalaking gawain mga kapatid, hindi po tayo lugi. Amen. So sa susunod, amen, paglahanan na po natin yan. So, okay mag-alala. Meron po kayo. Mamaya na lang. Amen. So, ito po yung ating ito po ang ating title. Live out your calling. Isabuhay po natin ang pagkakatawag sa atin. Isabuhay ang inyong pagkakatawag. So, sino po itong isinasabuhay na ang pananampalataya? Amen. Talagang masasabi natin tayo po ay nasa punta ng Christian living talaga. Tayo po ay ipinapamuhay na po natin ang ating pananampalataya. Sino makakapagsabi dyan? Kristiyano na po talaga ako. Fully pledged na Kristiyano. Sino yung Kristiyano na dito? Amen. Amen. Nasaan kami? Praise the Lord. Sigurado yan, ha? Wala nang ayawan yan. Amen. Kita kayo ni Lord. So, isabuhay po natin ang pagkakatawag po sa atin. Ang ating verse, Romans chapter 11, verse 29. For the gifts and the calling of God are irrevocable. For He does not withdraw what He has given. Sa lahat ng ibinigay sa atin ng ating Panginoon, wala na yung bawian. Amen. Masaya ba kayo dyan? Yung binigyan tayo ng buhay, pananampalataya ng ating Panginoon, blessing, talents, mga kapatid, na ginagamit po natin sa loob ng karya ng ating Panginoon, hindi na po yan babawiin ng ating Panginoon. Sinong masaya mga kapatid na binigyan na tayo ng pagpapala ng ating Panginoon? Amen. Praise the Lord. Praise God. Masabi dito, He does not withdraw what He has given, nor does He change His mind about those who He gives His grace or to whom He sent His word. So sabi po dito, irrevocable, not able to change. Wala na, permanente na. Walang bawian. Not able to be changed, reversed, recovered, final na. Amen. So yung pagkakatawag po sa atin ng ating Panginoon, final na yan. Tinawag na tayo ng ating Panginoon at kailangan na po natin gumanap sa kalooban, sa kaharian po ng ating Panginoon upang hindi po masayang ang pagkakatawag po sa atin. Alam niyo po ba, pwedeng masayang yung pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon kung hindi po natin gaganapin ang kalooban ng ating Diyos. Baka sabihin, ay nagkamali siguro si Lord ng pagtawag sa akin. Hindi nagkakamali ang ating Panginoon. Tao ang nagkakamali. Diba, Brother Leonard? Tao ang nagkakamali. Tayo lang ang nagkukulang minsan. Amen. So, God called us for a reason. Isipin nyo, ano yung reason kaya ni Lord kung bakit ako tinawag niya? Di ba yung ating Sunday School kanina, may purpose ang pagkakatawag po sa atin ng ating Panginoon. At dito, ano po yung reason kung bakit ka tinawag ng ating Panginoon? Amen? Tayo, marami po tayong dahilan kung bakit sa ating sarili, hindi tayo karapat-dapat para tawagin ng ating Panginoon. Sinong kayang ilista yung mga pagkukulang, mga flaws natin bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, na masabi natin, hindi ako qualified. Hindi overqualified, kundi wala talaga. Amen? Mismo kahit tayo, tanungin mo yung iyong katabi, tanungin mo yung sarili, mga kapatid, na karapat-dapat ba ako maging Kristiyano? No? Karapat-dapat ba ako maging anak ng ating Panginoon? Na naisip nyo na po ba yan na pagmasig na, na pag bulay-bulayan na po ba natin yan na karapat-dapat ba talaga ako sa blessing nito? Nung unang nagpapastor ako, minsan pag naiiwan ako sa bahay mag-isa, napaisip ako, Lord, talaga bang tinawag mo kung para magpastor? Nandun yung mga doubts. Amen. Pero hindi. Hanggang ngayon, pastor pa rin ako. Ibig sabihin, tinawag talaga ako ng ating Panginoon para po dito. At ganoon din po sa atin, sa bawat isa sa atin, nagtatanong tayo minsan, pero bakit hanggang ngayon Kristiyano ka pa rin? Amen.
Ibig sabihin, tinawag ka po ng ating Panginoon. No question, mga kapatid, tinawag ka ng ating Panginoon. Ikaw po ay tinawag, sabi ng Biblia, tinawag ka sa iyong pangalan. Praise God. Kaya, sa pamantayan ng tao, tingnan natin, hindi tayo karapat dapat. Tumakbo nga tayo sa politika, baka hindi tayo manalo. Sino dito laging class president sa school nila? Marami tayo sa. Ayun laging nakasulat sa blackboard. Noisy. Larry. Noisy, standing, talaga Ang aming palayo tayong Paulino, saka si Paulina. Ikot-ikot, pauli-uli. Paulino, saka si Paulina. Yan tawag sa amin ng mga teacher namin noon. So, sa tao, hindi tayo karapat-dapat para mag-lead. Hindi tayo karapat-dapat para mag-stand out. Ganon din, kahit sa langit. Diba, kung titingnan natin ang Biblia, wala naman talagang karapat-dapat sa ating makarating sa langit. Nasabi na po yan ng Biblia. Amen? Ito, amplified ito. ISB pala. Sabi nito, since all have sinned and continue to fall short of God's glory. Ganyan po ang tao. Kahit naman ngayon, mga nananampalataya pa rin tayo, mananampalataya na po tayo we continue to fall. Amen? Meron pa rin talagang pagkukulang na nangyayari. May mga pagbagsak sa pananampalataya. Pero dahil sa biyaya, habag ng ating Panginoon, nananatili tayo sa kamay ng ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Kaya salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil hindi tayo sinukat ng ating Panginoon base sa ating kasalanan. Kundi tiningnan tayo, sinukat tayo ng ating Panginoon sa pag-ibig po niya. Yan po yung ginamit ng ating Panginoon. Kaya naging karapat-dapat po tayo para i-inherit natin ang langit. Amen. Thank you, Lord. Sino mong masaya, mga kapatid, na pinangakuan ng langit? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sino na napangakuan dito ng 1 milyon? Sige, bigyan kita 1 milyon pag yumaman ako. Babayad na lang ng utang. Para matunay. Pinangakuan, di ba? Pero iba, yung pangako ng ating Panginoon, pinangakuan po tayo ng langit. At hindi lang langit, makakasama pa natin ang ating Panginoon sa langit. Amen. Praise the Lord. Naging qualified po tayo. Amen. Kahit tayo ay hindi karapat-dapat. Alam niyo yung kantang Be Glorified? Be glorified. Be glorified. Isa matatanda siguro yun. Doon mo wait. Kaya ano yung meron pinulit. Be glorified in the heaven. Be glorified in the earth. Be glorified in this temple, Jesus. Meron daw isang, may isa daw pong baguhan, kasi mainit na mainit siya. Yun nga lang, kasi, gano'n naman tayo, di ba? Kung ano yung marinig natin, hindi natin tinitingnan yung lyrics, kaya maganda ngayon, may lyrics na po tayo, kaya yung sa mga kanta, basta, kantahin nyo naman yung lyrics na tama. Ano po, kasi, nung meron daw akong isang mga kapatid baguhan, kasi naririnig lang niya, pero pil na pil, kasi masarap itong kantahin yung Be Glorified. Sa kanya na disqualified in the heaven, disqualified in the earth, disqualified in this step. Yun na. Disqualified tuloy. Kasi walang lyrics. Kaya mahalaga din yung lyrics, mga kapatid. Kaya sa atin, nakakabasa naman tayo, basahin natin yung lyrics. Baka disqualified tayo sa heaven. Yung mahirap na. Praise the Lord. So, pero ganun pa man, mga kapatid, binigyan po tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Natagpo natin ang biyaya ng ating Diyos. At ngayon, nag-i-enjoy po tayo. Sino nag-i-enjoy na siya po ay mananampalataya? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Diba? Grabe yung biyaya ng ating Diyos sa atin. Nag-i-enjoy po tayo. Masaya tayong naglilingkod sa ating Panginoon. May mga pagsubok man, pero nag-i-enjoy pa rin tayo. Amen. Amen. Amen! Hallelujah! So, nag-enjoy tayo sa biyaya ng ating Panginoon at nakakalapit po tayo sa ating Diyos at ibinibigay ng ating Panginoon ang ating mga pangangailangan, pangangailangan man sa buhay na ito o pangangailangan man sa spiritual, kalakasan, health, mga kapatid, ibinibigay po yan ng ating Panginoon. Kaya ang sarap talagang maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya kapag hindi ka na nag-i-enjoy sa paglilingkod, hindi si Lord ang mayroong problema. Sabi ng ating Sunday school kanina, tayo po ang may problema. Amen.
Praise the Lord. So, isa pa ang kagandahan, nag-enjoy na tayo sa pananampalataya, nabiyayaan na tayo ng ating Panginoon. Plus, nalaman pa po natin kung paano maligtas. Amen. Marami pong ways ang tao, pamamaraan po nila para mapunta sa langit. Di ba? Ang sabi nila, kalimitan, popular, na paniniwala, maging mabait ka lang. Maliligtas ka na. Malalangit ka na. Amen. Gumawa ka lang ng mabuti. Malalangit ka na. Pero salamat dahil nagkaroon po ng revelation po sa atin. Ibinigay po sa atin, mga kapatid, na merong iisang pangalan lamang na ibinigay ng Diyos para magkaroon tayo ng kaligtasan. Di ba alam natin yan? Ito, mga basic na mga verses about sa faith. Kailangan alam natin yan. Kay Kristo lamang, ito yung pinakamagandang salin. Pagdating po dito sa Acts 4:12, sa TPB, Tagalog Popular Version. Dito, pinangalanan po talaga nila ang ating Panginoon. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaililigtas ng tao, hindi sa iyong pinuno, hindi sa leader ng church, mga kapatid, hindi sa leader ng organization, hindi sa mga ibang Diyos, sa mga mediums, kaya na saint. Wala, mga kapatid. Tanging ang ating Panginoon lang ang pwedeng magbigay ng kaligtasan po sa atin. Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, nalaman natin yung pamamaraan. Nalaman din natin yung pamamaraan kung paano tayo makapasok sa langit. Amen. Di ba? Yung iba, kulang. Sa atin, kumpleto. Yes. Sabi ng Acts 2:38, may mga dyan. Sabi, hindi Jesus said. Then Peter said. At sumagot si Pedro, pagsisihan. Ayan. Pagsisihan nyo, talikuran. Yung pagsisisi, mamaya ipapaliwanag po natin yan. Pagsisihan, talikuran ng iyong kasalanan at magpabautismo kayo sa mahalaga po yan sa pangalan po ng ating Panginoon para magkaroon po tayo ng kapatawaran at tatanggapin natin ang banal kaloob ng banal espiritu ng ating Panginoon. So, naganap na ba natin ito, mga kapatid? Praise the Lord. Amen. Amen. Naganap na ba natin yung pananampalataya sa isang Diyos? Amen. Kasi dito, yari ka dito. Amen. Pag iba ang pananampalataya po natin, kapag tayo nananampalataya sa dalawang Diyos, mas higit pa tayo sa demonyo. Pwede mo yun, nanginginig. Salamat na lang, naniniwala tayo sa isang Diyos. Maraming naniniwala sa tatlong Diyos, maraming naniniwala sa dalawang Diyos, at maraming naniniwala sa maraming Diyos. Pero yung isang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan, amen, ito po, dapat nating makilala. At salamat na kilala natin ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Praise God. Kaya, isa lang ang Diyos. So, dito sumasampalataya ka ng Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Kung gusto pala natin maging mabuti ang ginagawa natin, sa pagsampalataya pa lang, dapat tama na. Ibig sabihin, yung sumasampalataya sa dalawa at sa tatlo, hindi mabuti yun. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Kasi, kung sino man yung mas nakakakilala sa ating Panginoon, yun yung mga demonyo. Kasi kasama nila dati ang ating Panginoon. Hindi pa sila demonyo noon. Ano pa kasabihin? Sila pala kasama demonyo. Anghel pa sila noon. Hindi pa sila nagre-rebelde sa ating Panginoon. Pero nung nagrebelde sila, gumawa na sila ng talagang kasalanan. Pero yung pagkakakilala sa iisang Diyos, nandyan pa rin sa kanila po yan. Amen. Kung ang mga demonyo ay naniniwala sa isang Diyos, dapat tayong mga banal ay naniniwala rin, mga kapatid, na merong iisang Diyos. Praise God. So, alam ba natin yan? Meron ng iisang Diyos? Tama ba pananampalataya po natin? Praise God. Amen. Amen. O yung ways. Amen. Yung pagsisisi sa kasalanan at pagtalikod sa kasalanan, nagawa na po ba natin ito?
Parang umina. Amen. Parang may nagkakasala pa rin yata. May balak pa kayong magkasala. Ayan. Yung pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, nagawa na po ba natin ito? Praise the Lord. Ang sabi po dito, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi. Kasi yung iba, nagsisisi lang sila, may expiration. Okay, expire na bukas, nagsisisi ako kasi may kasalanan ako, tapos bukas limot na ulit na nagkasala pala siya. Ano? Hindi humahantong sa tunay na pagsisisi. Kaya ang sabi po dyan, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi. Yung nalaman mong nagkasala ka, nalungkot ka kasi alam mo mga kapatid na yun po ay ikasasama ng damdamin ng ating Panginoon. Nagsisisi tayo at nagbabago po tayo. Pero yung pagbabago, ayun, ito yung pagbabago tungo sa kaligtasan para maging ayos ang relationship natin sa ating Panginoon. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. So, ang sabi sa English, for a godly sorrow that is in accord with the will of God produces repentance without regret. Amen. Amen? Leading to salvation. Yan yung tunay na pagsisisi. Yung nire-regret natin, may regrets tayo na bakit ko nagawa ito. Kaya ang ginagawa natin, dahil meron tayong godly sorrow, ano po yung tayo'y nalulungkot, nabibigatan dahil may nagawa tayong mali sa ating Panginoon, binabago natin yung sarili natin at yung pagbabagong yan, dediretso po yan sa kaligtasan, sa tamang pamumuhay. Pero ang sabi dito, yung worldly sorrow, the hopeless sorrow Yes. of those who do not believe produces death. Ayan, diyan pumapasok anxiety, diyan pumapasok yung mga depression, yung pakanayan ng kaaway. Kasi ang taong patay, wala ng kaligtasan. Kaya ang ginagawa po niya, hindi man niya masira ang pananampalataya, papatayin naman niya ang tao. Kaya mag-ingat kayo sa mga iniisip nyo. Mag-ingat po tayo sa ating mga nilanamnam na mga kwento sa atin o sa mga naririnig po natin o sa mga ginagawa natin, mga kapatid. Baka dumiretso yan sa pagiging mahina at in the end, mamatay. Sayang ang buhay. Amen. Sayang ang pananampalataya. Mag-i-enjoy pa sana tayo sa biyaya ng ating Panginoon, pero mas pinili natin yung worldly sorrow na walan po tayo ng pag-asa. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi po walang purgatorio sa Kristyanismo. Amen? Wala kang makikitang purgatorio sa Biblia, pagbalik-baliktarin mo yan. Imbis, kung sumulat ka ng purgatorio, may makikita ka, pero dagdag mo na yun. Ang sabi ng Biblia, walang dagdag, bawas. Amen? Walang purgatorio, meron lang dalawang patutunguhan ang buhay ng isang tao patungo sa buhay na walang hanggan, kapiling ang ating Panginoon, at kasunod ay sa buhay na walang hanggan din naman, sa piling ng kaaway, sa dagat-dagatang apoy, sa asupre, mga kapatid. Sinong gusto dyan? Palamig na ngayon. Baka gusto nyo magpainit. Ayaw natin. Yung pagsisisi, yan po ay pagtalikod. Amen? Pagtalikod sa kasalanan. Hindi yung nalungkot ka lang, may nagawa ka, pero gawa uli bukas. Hindi, ito po ay talikod po talaga sa kasalanan, mga kapatid. At kasunod, nagawa na ba natin yung bautismo sa tubig? Amen. Amen. Sino yung nagpabautismo? Praise the Lord. Sa pangalan ng ating Panginoon? Amen. Kay Jesus Christ? O sa Ama, sa Anak, Espiritu? Yun din naman kasi yung pangalan ng Ama, Anak, Espiritu. Isa lang ang tinutukoy doon, si Jesus Christ din. Yun nga lang, mali ang interpretation po nila, yung Ama, Anak, Espiritu, tatlo sa kanila yun. Pero kung sasabihin po doon, kung a-analyze po natin, iisa lang naman sa pangalan. Hindi sinabi doon sa mga pangalan. Doon pa lang sa wordings may hint po na, ay, iisa lang ang tinutukoy nito. Anong pangalan ng Ama? Jesus. Ang Anak? Jesus. Ang Espiritu? Jesus. Si Jesus din naman pala. Amen. Ano ako dito, mga kapatid?
Ano ako sa bahay namin? Anak. Ano ako pag ako yung nag-drive? Driver. Si RGT naman yun, di ba? Oh, Iba't ibang kaganapan lang. Yun lang yun mga kapatid, napakasimple. Hindi kasi nila maintindihan mga kapatid na yung Ama bilang siya tagapaglikha, mga kapatid, hindi nila maintindihan na yun yung kaganapan ng ating Panginoon. Yung anak para maging alay po, para magkaroon tayo ng kaligtasan, yun po yung ginanapan ng anak ni Jesus Christ. Yung Espiritu, yan po yung sinabi ng John mga kapatid, na mag-aaliw po sa atin, na maglilid sa atin patungo sa ating Panginoon. Yan po ay mga kaganapan lang. Amen. Amen. Pero iisa po lahat yan. Ginanapan lang po yan ng ating Panginoon. Kaya wag po tayong malilito. Kasi ang mundo ng lilito po talaga yan. Praise the Lord. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon. Naganap na po ba natin yan? Sabi dito, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yes. Datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So, tingnan po natin dito, ang pananampalataya at pagbabautismo ay dalawa po yan, iisa yan. Pagkasama yan, hindi pwedeng paghiwalayin. Kasi marami pong lumalabas ngayon, mga kapatid, na sumampalataya ka ng ligtas ka na. Kailangan ang pagsampalataya, ito po yung faith, yung pananampalataya, nagpuproduce ito ng works. Amen? At yung works po na yan yung pagsunod, pagpapabautismo. Hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Kaya po nilagay po dito sa second part, mga kapatid, ang hindi sumampalataya, hindi po talaga magpapabautismo. Hindi ka na nga naniwala, magpapabautismo ka pa. Kasi yung pananampalataya, nagpo-produce po yan ng works. Nagpo-produce po yan ng pagkilos. Pagsunod. Naintindihan po ba natin? Baka malito po kasi kayo. Basic po ito. Mga basic fundamentals ng pananampalataya. Dapat alam-alam po natin ito. Kasi maraming gumugulo dito sa doktrinang ito, mga kapatid. At ang sabi po dito, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Yung pagbabautismo po natin, hindi po yung pagligo. Hindi po yan pagligo, mga kapatid. Yung nilulublob ba, yung nililiguan. Hindi po, mga kapatid. Ito po ay pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi na magkaroon po tayo ng karapat-dapat na budhi sa ating Panginoon. Na ito po yung magliligtas sa atin. Kasama tayong inilibing sa pamagitan ng paglibing ng ating Panginoon din, yung resurrection, kasama na po tayo bagong nilalang. Yung lumang ating pagkatao, inilibing na po natin yun. Kasi kung gagamitin po, mga kapatid, ay lupa, mahihirapan ako magbautismo. Sino gusto ditong bautismuhan sa lupa, nasa tubig? Kasi yun ang ibig sabihin ng bautismo, ilibing, mga kapatid. Kaya hindi yung baptism, yung nakasanayan natin baptism, biniwisik o inaano lang yung ulo, walang naglilibing na ganon. Mamamaho yun. Amen. Kaya ginamit po, mga kapatid, yung tubig dahil ito po ay panglinis. Signifies na panlinis. Anong ginagamit po natin, mga kapatid, sa pag nagugas ng pinggan? Tubig. Kasi panlinis. Ganon din, mga kapatid, para linisin po tayo sa ating mga kasalanan, kailangan ilibing po natin yung dati nating pagkatao at pag-ahon natin ay tayo ay mga bagong nilalang na. Amen. Welcome the new me. Yes. Amen. Bagong nilalang. At yan po, mga kapatid, ay bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So, lahat po ay nabautismuhan na sa pangalan ng ating Panginoon. Naintindihan po natin kung bakit tayo binautismuhan? Amen. Praise the Lord. Dapat maintindihan po talaga natin. Amen. At ang kasunod, hindi po natatapos dyan. Ang bautismo sa tubig ay may kasunod pa. Bautismo sa banal na Espiritu. Sino nakaranas na po ng, mga kapatid, yung sinasabing napuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kasi dito, mga kapatid, dito tayo magiging legit. Na mananampalataya. Dito tayo magiging totoong Kristiyano, totoong tinanggap ng ating Panginoon sa kaharian ng
sa kanyang kingdom, mga kapatid, kapag meron po tayong banal na espiritu. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Amen. Praise the Lord, buti alam niyo. Amen. Kasi kailangan po natin yan. Hindi lang natatapos ang requirements sa pagbababautismo sa tubig, kundi kailangan din, mga kapatid, sa Espiritu. Babautismuhan din po tayo sa Espiritu. Di ba sabi ni Juan, ako'y nagbabautismo ngayon sa tubig, sa pagsisisi. Pero yung kasunod ko, siya ang magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Yan po ang ating Panginoon. Ito, nagagawa lang po natin ito sa mga tao, sa mananampalataya. Oo, natutulungan natin sila hanggang sa pagpapabautismo sa tubig. Pero, ang kasunod po nan, yung tao na mismo, ang kailangan merong personal na relasyon sa ating Panginoon para ma-receive po nila ang banal na Espiritu. Ang kaligtasan ay para sa bawat isa. Ano po, individual ang kaligtasan. Kaya ang sinabi ng Biblia, work out your own salvation. Amen. Kasi kahit anong talsik ng laway ko po dito sa inyo, mga kapatid, sa pangangaral, amen, kapag hindi kayo open ang iyong puso para tanggapin ang banal na Espiritu, wala kayong communication sa ating Panginoon, hindi nyo po mararanasan ang banal na Espiritu. Na iyan po ang pinakamahalagang sinyales para masabi po nating pinili tayo ng ating Panginoon o natapos yung pagkakapili sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kasi hindi naman laging si Lord. Kailangan meron din tayong part. Amen. Masyado nang mabait si Lord sa atin. Tayo naman. Kaya kung wala pa tayong banal na Espiritu, matagal na natin hindi nararanasan ang banal na Espiritu, humingi po tayo sa ating Panginoon. Hindi niya ipinagdadamot yan. Ibinibigay niya po yan, yung banal na Espiritu, sa lahat ng humihingi. Kasi dito, mga kapatid, sa banal na Espiritu, ito po yung kapangyarihan natin, yung authority natin, mga kapatid, para maging anak po tayo ng ating Panginoon at gumawa tayo ng mga bagay na ginawa po ng ating Panginoon, ating Diyos ay nagpagaling. Ang ating Diyos, mga kapatid, ay sumaway mga bagay sa nature. Di ba? Sinaway niya ang dagat, sinaway niya ang hangin. Meron din tayong kapangyarihang ganyan. Pero siyempre, hindi naman laging humangin ka, ang init ngayon. Hindi yan ganun, mga kapatid. Pwede mong ipag-pray yan. Pero hindi ka Diyos eh. Hindi ka ating Panginoon. Anak ka lang. Amen. Iba pa rin yung privilege ng tatay kaysa dun sa anak. Amen. Kuya Leo, di ba meron kang nagagawa na hindi kayang gawin ng yung mga anak? Amen. Iba yung pugi ni Kuya Leo sa pugi ni Larry. Hindi talaga yun. Wala talaga makakabawi, wala makakaagaw dun. Ganun din, mga kapatid. Kumbaga, tayo mga anak ng Diyos, amen, binibigyan tayo ng karapatan pero hindi yung buong pagka-Diyos. Kaya pag tayo sa atin, tandaan po natin yan, kapag tayo ay mayroong gifts of the Spirit, huwag po tayo mabubulag, hindi po tayo ang may kapangyarihan. Tayo po'y daluyan lang ng kapangyarihan po ng ating Panginoon. Ginagamit lang tayo ng ating Diyos. Kaya huwag mong ipagyayabang kung meron kang gift of healing, kung may gift of prophecy ka, kung ano man gift na meron po tayo, yan po, mga kapatid, ay galing sa ating Panginoon. Nagiging channel lang po tayo. Dahil ito po ay nakasulat na at ito po ay para sa atin. Dahil ito po ay kapangyarihan po natin, mga kapatid. Tatanggapin natin yung kapangyarihan once na tayo po ay magkaroon ng banal na Espiritu. May power. Amen. Sa Marcos, makikita po natin yung kapangyarihan. Lucas, ganyan din, mga kapatid. Makakapagpalayas ng mga masamang espiritu. Walang tatalam ng mga lason. Yan po yung meron po sa atin. Pero nasa tamang pamamaraan yun. Amen. Para mag-activate. So, pag banal na Espiritu, meron po tayong kapangyarihan at magiging tunay na saksi. Kasi marami nagsasabing saksi sila. Pero wala silang banal na Espiritu. Ang tunay na saksi, yung merong banal na Espiritu. Amen. Praise God. Hallelujah. Maraming saksi, mga kapatid. Nagsasabi, ako'y saksi, ni Huba. Nakatanggap ka na ba ng banal na Espiritu? Hindi. Ang pinag-uusapan dito, yung hahayo sa buong mundo. Manahin. Naalala ko naman sa Biki, mamanahin nilang lupa. Habang sinusunog ito nga ako.
Kapag may banal na espiritu po tayo, ang sabi ng John 3:3 mga kapatid, makikita po natin. Kapag tayo na bautismo, makikita pa lang, bautismo lang sa tubig eh. Pero pagdating sa 5, ang sabi po dito, hindi lang po natin makikita, tayo po ay makakapasok. Kapag tayo po ay puspos ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Di ba? Napakasaya mga kapatid, meron tayong susi. At maganda pa dyan, kapag may banal na espiritu po tayo mga kapatid ay merong inheritance, pamana. May installment sa atin ng ating Panginoon. Sabi ng Efeso, ang espiritu ang katibayan na makakamit nating lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Sa may mga banal na espiritu ng ating Panginoon, meron na po kayong lisensya para i-claim yung mga blessing, mga pangako ng ating Panginoon. Kaya huwag kayong mahihiyang humiling sa ating Panginoon. Lord, di ba nangako ka? Lord, meron akong banal na espiritu mo. Meron akong lisensya dyan. Pwede ka sumulat sa cheque. Lord, kailangan ko ng kalakasan sa pananampalataya. Oh, granted. Kasi meron tayong banal na espiritu ng ating Panginoon. May pangangailangan ka sa buhay. Sulat ka mga kapatid, pray ka sa ating Panginoon. Oh, granted. Kasi anak kita, meron kang banal na espiritu. Karapatan mo yan. Diba? Ang sarap pag may banal na espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Marami tayong makakamit at marami po tayong magagawa sa harapan ng ating Diyos. Ang sabi po dito, the Spirit is the guarantee, the first installment, the pledge, the foretaste of our inheritance until the redemption of God's own. Ibig sabihin mga kapatid, hanggat hindi pa dumadating ang ating Panginoon dito, pwede nating maklaim yung mga blessings. Hindi ba tayo pahirapan ni Lord mga kapatid? Kasi baka ang iisip natin, ang magtiis hanggang sa wakas, bira pagtitiis lahat. Hindi laging pagtitiis. Oo, may pagtitiis para tayo ay lumakas sa pananampalataya, pero hindi laging ganyan. May pagpapala din po ang ating Panginoon. Kaya niya magpala sa atin. God's own purchase. Binayaran tayo ng ating Panginoon sa kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, hindi sa pilak o sa ginto, kundi sa dugo ng ating Panginoon. God's own possession, pag-aari na tayo ng ating Panginoon. Kaya ang kaaway, hindi yan makapurma sa atin kapag tayo ay ayos ang relasyon natin, hindi makapurma ang kaaway sa atin. Di ba? Patutunan ni Sister Nessie kanina? Hanggang ganun lang po talaga yun. Yun talagang ano ng kaaway eh. Sabi nga sa Biblia, maalulong lang yun eh. Nananakot lang. Pero hindi sila makalapit. Bakit? Kasi tayo po ay covered ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Yan yung kagandahan mga kapatid. So, we are God's own purchased possession, His believers. Sino naniniwala sa ating Panginoon? Amen. Paniwalaan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Upang masamba po natin ang tama ang ating Diyos. So, nangyari na po ba lahat ito sa atin? Amen. Sino dito nag-i-enjoy dahil naganap na nila, hallelujah, yung requirements? Sila'y nanampalataya sa isang Diyos na pagsisiyan na nila ang kanilang mga kasalanan, tinalikuran at hindi na binalikan, nagpabautismo sa tubig, nagpabautismo sa Espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Sino yung na-fulfill na lahat yung mga yan, mga kapatid? Parang hindi kayo masaya na gawa niyo yung requirements ng langit. Sino masaya, mga kapatid? Okay pa rin. Sino masaya, mga kapatid, na nagawa natin? Praise God. Hallelujah. So, kung nangyari na po lahat yung mga yan, ano yun? Panampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig, bautismo sa Espiritu, nagawa na po natin yan. Amen? Ito lang yung nakakalungkot. Masaya tayo, pero nakakalungkot pa rin. Kasi yung mga bagay na yun, requirements pa lang. Kumbaga sa trabaho, resume lang yung pinasa mo ba? Amen? Hindi pa yan yung tunay na pagkatawag sa atin. Hindi, tinawag tayo, pero yan ay unang part pa lang. Unang part pa lang po yung ating manampalataya. Itama natin yung pananampalataya natin.
Unang part pa lang yung pagsisihan natin yung ating mga kasalanan. Unang part pa lang yung magpabautismo tayo. At unang part pa lang yung tayo po ay mabautismo sa tubig. Unang part pa lang po yan ang pananampalataya. At maraming Kristiyanong tumitigil sa requirements lang. Pagdating sa office, Ate Jen, di ba, naipasa mo na lahat ng requirements mo? Tatawag, antay ka na lang ng tawag dun sa atin mga kapatid. Once na maipasa po natin, amen, yung requirements, tinawag na tayo agad ng ating Panginoon. Baliktad sa ating Panginoon, tumatawag muna siya bago bigyan ng requirements. Sa trabaho kasi, requirements muna bago katawagan ng employer. Sa atin, tawagin muna tayo ng ating Panginoon. Oh. Hello, Jebel. Panginoon ito. Punta ka sa church. Oh, dali mo ito, manampalataya ka. Magsisi ka sa iyong kasalanan kasi napakasama mong tao. Joke lang yun, illustration lang. Napakasama tao. Di ba? Kasi, di ba sa may mga dress code, di ba may mga ginagamit sila. Kailangan i-fulfill po natin yun para makapag-work tayo. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Magpabautismo ka ha. Maligo ka. Pabautismo. Huwag na si Jubel. Huwag na si Jubel. Si Boss Paul dyan. O ha. Maligo ka. Babautismo ka. Para matanggal yung iyong mga libag-libag sa katawan. Yung kasalanan. Then, bigyan kita ng banal na espiritu para meron kang sulat. Oh, passes mo yan para makapasok ka. Yan, parang ganyan lang yan mga kapatid. Amen, yung banal na espiritu, yan yung passes po natin para makapasok tayo sa langit. Di ba sabi ng John chapter 3? Passes po natin yan. O, na-fulfill mo na ba yan? Naayos mo na ba yan? Na-accomplish mo na ba yan? O, kapag pinasa na natin, nadyan na lahat mga kapatid. O sige, silyuhan ko na yan. Pasok ka na sa langit. Pagpasok natin sa langit, pagpasok natin, di ba, sa trabaho, pagpasok natin sa trabaho, anong gagawin natin? Nasa pintuan lang tayo? Hindi, kailangan nahanap tayo ng workplace. Pupunta tayo sa workplace natin para meron tayong i-produce na, kasi mahirap naman, empleyado tayong walang ginagawa. Lugi ang kumpanya. Papasok ka para matulog. Okay lang siguro kung siesta lang. Sa Japan, ganun sila. China, may mga siesta sila. Pero huwag yung siestang siesta, ibig sabihin, lang, iglip lang yun, kunting pahinga. Yung iba kasi, yung siesta nila hanggang gabi. Siesta lang. So, tayo mga kapatid, napulpil natin yung mga requirements, pero requirements lang yun. Nabigyan tayo ng banal na espiritu, passes lang yan para makapasok sa pinto, pero meron pa tayong gagawin. Amen. Kalahati pa lang yung nagawa natin sa utos ng ating Panginoon kung hanggang doon pa lang yung napupulpil po natin. At hindi po natin yan pwedeng ipagmalaki. Amen. Amen. Ang nagawa po natin kasi requirements pa lang. Wala pa tayong ambag sa kumpanya. Amen. Amen. Naintindihan nyo? Ito napakasimple lang ng illustration mga kapatid. Kung maintindihan lang natin, ipasok lang natin yung mga dito sa punto, maging halimbawa, maintindihan natin, ayun lang pala, requirements pa lang lang. Nagagawa ko, ilang taon na ako nakatayo sa pinto. Amen. So, requirements pa lang yan. Wala pa tayong nagagawang trabaho. Amen. Ba't ba tayo tinawag ng ating Panginoon sa palagay niyo? Amen. Yes, nag-i-enjoy po tayo sa pagpapala ng ating Panginoon. Privilege na empleyado ka na eh. May libreng kape na yan. Kasi privilege yun eh. Pakape ka na. Pag may canteen, maganda-ganda yung iyong kumpanya na pasukan. Libre ang breakfast. May libre ang lunch. Libre ang dinner. Parang sa tumira. Doon ka na lang sa lobby, doon ka matulog. May yung CR naman yan. Yung iba, di ba, mga malalaki natin, may gym pa. Ganun sa ating Panginoon, nag-i-enjoy tayo kasi privilege na, empleyado na tayo eh. Nakapasok na tayo sa kaharian ng ating Panginoon, kaya libre kape-kape na. Tatangalihan na, pwede na. Lunch na mga kapatid, libre lunch.
Nag-i-enjoy po tayo mga kapatid. Sana mag-enjoy din po sa atin si Lord sa pagkakatawag niya po sa atin. Sa palagay niyo, nag-i-enjoy si Lord? Wari. Wari ko eh. Sa isang kumpanya mga kapatid, question. Ayan. Are you an asset or liability? Liability. Baka sa hindi nakakaintindi yung asset, ikaw yung asset, ikaw yung pinakaingatan. Importante. Yung liability, pabigat. Yan po yan. O ano mga kapatid? Tayo ba ay asset ba tayo mga kapatid? Asset ba tayo ng ating Panginoon? Parang katulad ni Job. Asset yan ng ating Panginoon. O, huwag mong gagalawin yan. Pinaka-importante yan sa akin. Amen? Si Pablo, bago maging Pablo, Saulo siya, liability siya. Pahirap po siya mga kapatid sa mga Kristiyano. Pero ginawa siyang asset ng ating Panginoon. Sa kaharian niya, nagbukas siya ng 7 church. Praise the Lord. So sa atin, sa kalagayan po natin ngayon, amen, tayo ba yung ikabubum ng kumpanya o boom pababa? Ikababagsak mga kapatid ng kumpanya. Asset ba tayo ng kaharian ng ating Panginoon o pabigat tayo sa kaharian ng ating Panginoon? Ito talagang tao nito. Wala lang ginawa. Oh, may passes na. Puro reklamo naman. Diba? Bakit ba tayo tinawag ng ating Panginoon? Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Ang ating Diyos ang pumili sa akin. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo. Ayan. Ang ating trabaho. Requirements lang yung una. Ito na po yung trabaho po natin. Upang kayo'y humayo, magbunga, at manatili ang inyong bunga. Hindi lang pala basta makakonvert, makadala, kundi manatili po yung converts. Amen? Sa gayon, ang anumang hingin, yung pala, kahit pwede pala tayo humingi ng kahit ano sa ating Panginoon. Yeah? Sa gayon, anumang hingin nyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay ko sa inyo. Praise the Lord. May hinihingi pa tayong malaking bagay sa ating Panginoon. Parang wala na yata kayo hinihingi. Parang nakita niyo yung kondisyones, ay, bago pala ako makahingi kay Lord, kailangan po muna humayo, mahihain ako. Kailangan marami ako. Ate Ampi, mahihain ako. Ate Joyce. Kailangan mo pala makahingi ng malaking bagay sa ating Panginoon. May gagawin ka pa rin sa ating Diyos. Amen. Bago ka makasweldo, trumabaho ka muna. Nasa kumpanya po tayo mga kapatid. God's business. Amen. Nandito tayo sa business ng ating Panginoon. Nasa kaharian po tayo ng ating Diyos. Kung gusto mong sweldo, gumawa ka muna mga kapatid. Bawal ang bale. Walang bale, walang bale. Overbale. Ay, nako. Overbale na yan. Wala nang pag-unlog dyan. Pag ganyan. Kaya wag niyo sisisihin po si Lord kapag naghihirap kayo kasi wala pa kayong ginagawa. Kaya wala pa kayong may sweldo. Kailangan kumilos po muna tayo, mga kapatid, sa kaharian ng ating Panginoon. Gumawa muna tayo sa field ng ating Panginoon para magkaroon po tayo ng sweldo, mga kapatid. Kaya, di ba, may isang illustration po sa Biblia, mga kapatid. May nagtrabaho ng umaga, ng tanghali at ng hapon, pero iisa lang ang kanilang sweldo. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Na-convert ka man ng una, matagal ka na sa pananampalataya, o na-convert ka ng medyo mid, mga kapatid, at nag-convert, newly convert ka lang. Pero lahat yan, mga kapatid, iisa ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Walang nauuna, walang nahuli, at walang kita. Lahat po yan ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Basta tayo po ay kikilos at gagawa lang sa kaharian po ng ating Panginoon. Amen. Yung bautismo, yung mga yun, requirements lang yan. Intindihin po natin yan. Kaya kapag wala pa tayong bunga, wala pa tayong nagagawa kay Lord, may blessing ka, nabali mo yan.
May utang ka pa kay Lord. Wala ka lang nga nagawa. May utang ka pa. This is our primary duty in the kingdom. Ano yun? To evangelize, to bear fruit, and have your fruit remain. Amen. So, baka sabihin, ay, Pastor, doon ako sa sinabi ni Pastor Anbong kanina, meron pa namang ibang ministry sa loob. Baka doon ako, hindi ako sa paghahayo. Amen. Hindi, mga kapatid. Oo, maraming ministry sa loob, pero ito yung pinaka-main ministry po natin. Side quest lang yun kung sa isang side quest. Yung mga lang yan, hindi pa yan mga kapatid. Maganda nga yan, marami tayong nagagawang ministry, pero yung pinaka-ministry natin, yung paghahayo mga kapatid. Praise the Lord. Tinawag tayong mga tupa, di ba? Ang tupa, kailangan yan ay mga anak. Yes. Praise the Lord. This is our Great Commission. The last will ng ating Panginoon. Sino din? Si Pastor Joey, di ba? Nalulungkot natin. Wala na siya. Kung ko lang kung nakapagbigay siya ng last will. Di ba? Yun yung ino-honor natin yan, yung mga last will ng mga tao bago sila mamatay. Ganun din ang ating Panginoon. Pero si Lord, hindi siya namatay. Bago siya umakyat ng langit, may last will ang ating Panginoon. Ano yung last will ng ating Panginoon? Kaya humayo kayo, gawin yung alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at hindi sinabi yun sa mga pangalan. Ang sabi po diyan, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila para manatili. Hindi basta ma-convert, para manatili. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Kapag nag-evangelize pala tayo, kapag nag-share tayo ng ating Panginoon, matik, kasama natin ang ating Panginoon. Kaya may panahon, naranasan nyo na yan, naimig kayo na hindi naman talaga kayo yun. Diba? Kaalaman, karunungan niya ng ating Panginoon. Pag nagbabible study po tayo, pag nag-evangelism, kapag tayo nagte-testify, kasi hindi, ang evangelism, hindi lang yun yung sa labas. Amen, ang evangelism, basta may tao, pwede mong evangelize yan, kaklase mo, katrabaho mo, pwede mong evangelize po yan mga kapatid, yung kamag-anak mo hindi pa mananampalataya, pwede mong evangelize yan, walang sinasabing, kailangan naghayo muna kayo, ang hayo mga kapatid ay lalabas ka. Mga pamamaraan po yan mga kapatid, para kung gusto mong inating i-evangelize, ibig sabihin, marinig po nila ang na salita ng ating Panginoon, gawin po natin yan. Amen. Nung una, si Ate Abby, tuwa ko dyan. Nasa ibang kami, Ate Abby. Kasi bago pala si Ate Abby, hindi pa siya magaling magsalita patungkol sa... Pero tutuwa ko mga kapatid, di ba nga? Ilan lang po kasya po sa atin doon? Ilan tayo? 20 lang yata tayo na. Mga ganun lang attendance. Pag 20, tapos na yon. Ang gana na yon. Kung nagdadala siya, 6, 3, sila Tintin, Ate Tintin. Kaya pag may bisita, yung mga kapatira nasa labas. Kasi hindi na kami kasya. Amen. Pwede natin gawin po yan mga kapatid, yung mga klase natin. Kung hindi natin kaya hindi pa natin kaya na mag-share, dali natin sa church, kami na ang bahala. Yung mga magpapatotoo ng magbahala sa kanila, yung mga ngaral na, yun ang bahala po sa kanila. Yung mag-entertain sa kanila, yun ang bahala sa kanila. Kung hindi pa natin kaya, napakadali lang po nun. Pagkatapos, may kain na naman tayo, di ba sila lugi? Kain pa rin naman sila eh. Amen. At least napakain natin yung kanilang spiritual, na-introduce natin sila sa ating Panginoon, then naka-fellowship po natin sila. Diba, napakaganda po nan. Kaya, ang sabi ng mga kapatid, yung mga nakakapagdala sa ating Panginoon, sila yung matatalino. Ito, last week ng ating Panginoon. Bago siya umakyat. Sa Marcos, ganun din. At sinabi ni Jesus sa kanila, bumahay kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sabi na, Pastor, kailangan pala sa buong mundo. Teka lang, dito muna. Mundo agad ang gusto mong puntahan. Sa bahay ba? Pwede sa bahay muna. Magsimula sa small scale bago magkaroon ng big scale, mga kapatid. Mga gusto dito sa Japan agad mangaral. Basta pwede ba sa Japan ako mag-evangelism? Sige. Punta ka doon. South Korea, Pastor, pwede. Ay, doon sa amin. Nung si Pastor, alam mga kapatid, isa pa totoo. Overtime tayo ha.
Kasi overtime yung binigay sa akin. 11:10, 11:15. Ayan. Sabi mga kapatid doon, isang patotoo. Alam mga kapatid, ang Pilipinas po ngayon, mga Filipino saints, mga kapatid, tayo po yung pinaka, ang sabi ni Pastor Edwin Pellegrino, ewan ko lang ha, sabi ni Pastor Edwin Pellegrino, mas marami na daw ang mananampalataya ng Pilipinas kaysa sa Amerika. Nagkakatotoo na po yung panaginip ni T.F. Nenny na merong isang bulang apoy na umangat sa Pilipinas at sumabog. At alam niyo mga kapatid, tayo yung pinaka-asset, ang Pilipinas ang pinaka-asset ng Amerika, ng United Pentecostal Church International, dahil tayo po ang ginagamit na ngayon para i-evangelize ang buong mundo. Kasi lahat ng panig ng mundo mga kapatid, merong Pilipino. Kaya nagkakatotoo po yung vision mga kapatid, yung panaginip po ni T.F. Nenny, si T.F. Nenny patay na yun. T.F. Nenny, yun yung panaginip niya na ang Pilipino community, yan po ang gagamitin ng ating Diyos. At alam niyo mga kapatid, ang kagandahan pa dyan, talagang recognize na po ang Pilipinas, ang UPC Philippines, kasi yung mga Koreano, dito na nagpapalisensya sa atin. Pilipinas na mga kapatid. So napaka-bless po natin mga kapatid dahil isa po tayo sa gagamitin po ng ating Panginoon to evangelize mga kapatid para paramihin pa ang tatawagin ng ating Panginoon. Mahanap yung mga tatawagin ng ating Panginoon. At huwag kayong makisaya lang, makingiti lang. Dapat tayo ay kikilos din mga kapatid para kahit hindi man tayo international, yung dito sa paligid po natin ay makuha din natin at maibigay po natin sa ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng bunga at manatili po yung ating bunga. Praise the Lord kasi nasa atin ang pabor ngayon ng ating Panginoon. Nasa Pilipinas, nasa mga Pilipino ang pabor ng ating Diyos. Ngayon mga kapatid, tayo ang gagamitin ng ating Panginoon. Yung mga nakapag-ibang bansa, sila Brother Jimmy, alam nila yan. Mga pumunta lang sa ibang bansa para magtrabaho, pero ginamit doon ng ating Panginoon para mag-minister. Ganon din po sa Hong Kong, di ba? Ano lang sila? Trabahante lang, pero nung nandun na, sila na yung ginamit ng ating Panginoon at nakabuo na ang ministry. Ganon din mga kapatid, ang sabi ni Pastor Eugene, as Pastor Cesar, ang sabi ni Pastor Cesar mga kapatid, sa Amerika, ang mga Amerikano, sila na po yung nag-organize ng Filipino Conference. Hindi na yung mga Pilipino, mga Amerikano na mismo mga kapatid ang gumagawa ng Filipino Conference. Sabi din mga kapatid, dupo na lang yung mga Pilipino. Kasi iba po, mga kapatid, yung pabor ngayon sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah, huwag tayo makisiya. Makigawa rin po tayo, mga kapatid, dahil gagamitin pa tayo ng ating Panginoon. Hallelujah, naniniwala ako na marami pong darating, maraming uultaw po dito na gagamitin ng ating Panginoon. Hindi man maging pastor, hallelujah, hindi man maging lahat maging pastor po dito, pero lahat po sa atin gagamitin po tayo ng ating Panginoon sa mas malalaki pang gawain. Thank you, Lord. Hallelujah. Kasi yan yung trabaho po natin. Kailangan natin ng promotion. Amen. Gusto mo ng bigger blessing? Promotion. Mas bigger work ang kailangan natin gawin. At hindi tayo malulugi. Amen. Lucas, ang sabi dyan, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Kaya ang sabi mga kapatid ni Pastor Oscar Picar, ang sabi dyan, ay si Pastor Nomer Trinidad, ang sabi dyan, bumabalik na uli sa Asia. Kasi sa Amerika noon, di ba, yung Azusa, doon nagsimula ang Pentecostalism, ngayon bumabalik na uli sa Asia. At maganda dyan sa parte po natin dito sa atin, sa Pilipinas, nagsisimula na ulit. Amen, tayo po yung ginagamit ng ating Panginoon. Kaya masarap talaga pumunta doon sa Baguio. Sayang, hindi ko kayang ikwento lahat. Kasi overtime mga tayo eh. Dahil isang pasalamat. Ipon na tayo ngayon. So sabi po dito mga kapatid, it is unavoidable to do what God's desire. Kasi empleyado tayo ng ating Panginoon. Kung ano yung desire ng ating Panginoon, talagang kailangan ganapin po natin yan. Katulad ng irrevocable.
ng pagkakatawag po sa atin. Wala na ring atrasan po yan. Ganon din sa paggawa sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi natin pwedeng iwasan, hindi natin pwedeng talikuran, dahil yan po, dyan po tayo tinawag po ng ating Panginoon para ipangaral, iproclaim ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Habang nandito pa yung kaligtasan, gawin na po natin yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Dahil darating ang gabi, ang araw, mga kapatid, na wala na makakapagtrabaho. Ibig sabihin, tapos na ang kaligtasan. Wala na. Amen. Kaya sabi ng 5, habang ako'y nasa sanlibutan, habang ang ating Panginoon ay namamayani, amen, nakakatawag tayo sa ating Panginoon, nakakapaglapit tayo ng tao sa ating Panginoon, hallelujah, gawin na po natin yan. Ang Diyos ang maging ilaw ng sanlibutan ito. At ano sabi po dito, hindi lang ang ating Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang bawat isa po sa atin, tayo po ay ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod, sabi dito, na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Walang isang Kristiyano, mga kapatid, na sabi dito, tunay na Kristiyano na itatago ang kanyang pagka-Kristiyano. Yan ang ibig sabihin po nan, mga kapatid. Kailangan mag-shine po tayo, kailangan magliwanag po tayo. Ipakita natin, iproclaim natin na tayo ay tinubos ng ating Panginoon at handa po tayo para i-share din, mga kapatid, yung liwanag, yung kapangyarihan na meron po tayo. Amen. Thank you, Lord. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan. Kaya lagi tayong nakikita na tayo, akala ko ba Kristiyano yan? Kasi nasa ibang level po tayo. Nilalagay yun sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kaya hindi naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Sabihin niyo, mga sa inyong katabi, paliwanagin mo. Paliwanagin mo. Paliwanagin mo ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papurihan ng iyong amang nasa langit. Praise God! Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Paliwanagin mo lang, sila mismo magpupuri sa ating Panginoon. Manatili ka lang, maging matatag ka lang sa pananampalataya, tayuan mo lang ang salita ng ating Panginoon. Kahit hindi mo sabihin sa kanila na magpuri sila sa Panginoon, magpupuri po sila. Bakit? Nakita po nila yung liwanag sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Oras din iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit, inihayag mo sa mga walang muwang. Oo, Ama, sapagkat gayon ang nais mong mangyari. Mga muwang, wala tayong muwang dati, wala tayong kalam-alam sa pagka-Diyos. Amen. Hindi tayo matalino sa pananampalataya. Wala tayong alam. Ang alam natin, Ama namin, malangit ka. May nangyang namin. May beads pa tayo. Ay, Rosario pala, mga kapatid. Malangit, ulit-ulit, mga kapatid. Ibinigay sa aking ng Ama ang lahat ng bagay. Wala nakakilala sa anak kundi ang Ama. At wala namang nakakilala sa Ama kundi ang anak. At ang mga taong minarapat ng anak na makilala ang Ama. Tayo ay isa sa mga minarapat ng Diyos na makilala po natin ang tunay. Hallelujah! At nag-iisang Diyos. Di ba napaka-palad ng bawat isa po sa atin? Umarap sa Jesus sa mga alagad, sinabi sa Kanya, nang walang ibang nakarinig, pinagpala kayo. Sapagkat nakita nyo ang mga nakita ninyo ngayon. Mapalad tayo dahil sa pananampalataya nakita natin ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Kaya sabi ng 24, sinabi ko sa inyo, maraming propeta, at mga hari ang nanghangad na makita ang iyong nakita at narinig ang iyong narinig, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Pero sa ating naganap, mga kapatid. Hallelujah! Nakita natin ang kaligtasan, nakita natin ang pagbabago, narinig natin, mga kapatid, ang salitang magpapabago sa buhay po natin, narinig po natin na meron palang pamamaraan para tayo ay makapasok sa langit at
makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Noon, pinapangarap ng mga ito, propeta. Pinapangarap ng mga hari nila David. Pinapangarap mga kapatid ng marami. Pero hindi nila, pero nasa New Testament mga kapatid, nakita na po natin isang maliwanag na larawan mga kapatid. Kasi nasabi ng Old Testament, sila ay shadow of things to come. Sa ating dumating na. Ang ating Panginoon ay dumating na. Naranasan na natin. Naramdaman na po natin. Hallelujah! Kaya mapalad ang bawat isa sa atin na alam na natin kung paano gumawa sa kaharian ng ating Panginoon. Yes. Praise God. Hindi na tayo nanguhula. Kasi nandiyan na mga kapatid, nakalatag na yung dapat gawin ng bawat isa sa atin. Kaya, sabi ko dito, isabuhay ang yung pagkakatawag. Isabuhay natin yung pagkakatawag sa atin. Hindi lang tapos sa requirements, kundi talagang gawin po natin kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon. Kung saan tayo tinawag ng ating Diyos. Muli, mga kapatid, sabi dito, pinili tayo ng ating Panginoon upang tayo po ay humayo, magbunga at manatili ang ating mga bunga. If we wish to be blessed, Amen. we must go and win souls. Hallelujah. Amen. Magdala tayo ng tao sa harapan po ng ating Panginoon. Tandaan niyo po, ito yung pinakamagandang utos ng ating Panginoon na may kalakip na pangako. Kapag gagawin po natin ito, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hanggat ginagawa po natin, hanggang nag-evangelize po tayo, hanggang tayo po'y sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, nagdadala tayo ng mga tao sa harapan ng ating Panginoon, tayo nagsishare ng salita ng ating Diyos, ang sabi po dito, kasama natin ang ating Panginoon. Kaya huwag tayong matakot kapag tayo ginagawa po natin ito, dahil ang Diyos ang bahala. Ang Diyos, hallelujah, ang bahala sa ating. Kumilos lang po tayo para tayo ang maging channel ng kaligtasan para sa iba. Sino dito may mga pinagpe-pray pa? Praise God. Amen. Mga mahal sa buhay, kaibigan, kaklase, sino may mga pinagpe-pray pa mga kapatid na marami na gusto nating maligtas, makasama rin sa paglilingkod. Amen. Ito po, ang gawin po natin mga kapatid. Ito po talaga yung heartbeat ng ating Panginoon na merong mga tao na lumapit pa sa Kanya, na makuha pa natin yung mga tao na naliligaw sa ngayon. Tayo ang ilaw na maglilid sa kanila papunta sa kaharian ng ating Panginoon, papunta sa Diyos na nagpapago ng buhay ng isang tao. Marami dito mga taong ligaw dahil wala silang ilaw. Nasa atin ang ilaw at ang sabi ng Biblia, mga kapatid, huwag natin takpan. Kundi kailangan magliwanag po tayo para makita rin nila yung nakita nating liwanag kung bakit tayo ay nakarating sa kalooban po ng ating Panginoon. Purihin natin ang ating Diyos na kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay kang mabuti ka. Hallelujah. Hallelujah, na ibinigay mo sa amin ang kaligtasan na nararapat sa bawat isa sa amin. Salamat Lord na hindi mo tiningnan ang aming kasalanan, ang aming pagkukulang. Hallelujah, tinignan mo, God, hallelujah, ang pangangailangan ng aming pananampalataya, ng aming kaluluwa na maligtas, Panginoon. Salamat, Lord, hallelujah, dahil kami ay inalis mo, hallelujah, sa daan patungo sa kapahamakan, kundi kami po, God, hallelujah, ay nilagay nyo, hallelujah, sa daan papunta sa inyong kaharian, Panginoong Isus. Salamat, Lord, hallelujah, dahil sa mga bagay na ito, mas lalo naming naintindihan, Panginoon, na kailangan namin gumawa, kumilos sa iyong kaharian, Panginoong Isus, upang magkaroon kami, hallelujah, ng bilang, hallelujah, sa inyong kaharian, Panginoon. Kaya God, bigyan niyo po kami ng katapangan, hallelujah, bigyan niyo po kami ng karunungan, kaalaman, sa tuwing kami po, God, hallelujah, ay magsishare na iyong salita, hallelujah, patuloy, Lord, na kasangkapan niyo po kami, hallelujah, ng iyong banal na Espiritu upang mailahad po namin, Panginoon, hallelujah, ang iyong kalooban sa mga tao na aming hahayuan at pagsishare ng iyong salita, Panginoong Isus. Lord, hallelujah, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin. Lord, ayaw po namin masayang ang banal na Espiritu na ibinigay niyo sa amin, na hindi po namin gagamitin ang authority ito, hallelujah, para hindi kami makapag-win ng mga tao pa,
sa iyong harapan, Panginoong Isus. Lord, gamitin niyo po ang bawat isa mula kapatiran sa unahan hanggang sa likuran, Panginoong Isus. Lord, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin para makapagdala pa ng mga tao, hallelujah, sa iyong harapan, Panginoon, simula sa aming pamilya, sa aming kaibigan at sa aming mga tao nasa paligid po namin. Lord, tawagin niyo po ang bawat isa, hallelujah, at magkaroon kami ng burden, ng kagalakan, Panginoong Isus, para gawin ang kalooban mo, hallelujah, yung heartbeat mo, Panginoong Isus, na makapagdala pa ng mga tao sa iyong harapan, Panginoon. Kaya God, salamat, Panginoong Isus, sa salitang ito, at patuloy na i-motivate mo ang bawat isa sa amin, God, hallelujah, na gawin ang iyong kalooban sa aming buhay, Panginoong Isus. Salamat, God, pinupuri ka namin at patuloy na itinataas, hallelujah, sa aming buhay. Salamat po, Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. Tayo po ito. Hallelujah.